Magkano po ang binayad ninyo? Ang una yan po na koleksyon sa akin, nung panahon pa po ng COVID, 5,000 ang SAP ng aking live-in partner, 5,000 din po ang sa sarili kong SAP. Si Nanay Imelda, Sir Christopher, nag-abot daw po ng 10,000 na galing pa sa SAP. Opo. Actually, sir, wala po katotohanan yan, no? Hindi po tayo tumatanggap ng gano'n. At kung sakali naman pong natanggap ako, hindi sana po kasama siya sa papasok. Wala po akong tinatanggap na ganyan, sir. Yan po ay propaganda ng kabilang grupo nila. Talaga matagal na nilang gustong sirain po yung aking pangalan. Saksama ka ng sinungaling! Hindi ako sinungaling, ikaw ang sinungaling! Sana po maunawaan rin po ng ating mga lumapit sa inyo na ang prangkisa po ay hindi isang karapatan. Ito po ay isa lamang pribileyo. Ang nagagawad po nito ay ang ating sangguniang panlunsod. Dapat maganda sana ang inyong pagtanggap. Huwag nyo na tignan kung ano man ang kulay ng politika dyan. Kung sakaling na hindi po sila pumasa, ay dapat ma-explain sa kanila na maayos kung bakit. Po ay dumulog dito upang ireklamo at ihingi ng tulong ang aking ina-apply na prangkisa sa Tower Toda Association sa Tower Bell, Pinoyan Proper, San Jose del Monte, Bulacan. Mula noong 2011, nang ako po ay mangupahan ng tricycle sa Tower Toda Association, bukod sa nangungupahan, nag-apply din po ako ng aking prangkisa dahil ayon sa TRU, mag-apply ng prangkisa. Sinabi ng aming presidente na nakasama na ako sa prangkisa, na mabibigyan ng prangkisa. Siya nagkoleksyon sa akin ng pera na halagang 10,000 at ito ay walang resibo, na para po yun sa aming apply na prangkisa para mapapasama na po kami sa pasukan mula 2021 hanggang sa kasalukuyan ngayon. Sana po, hindi na po ako umasa at hindi na po ako nasingil ng koleksyon dahil sa napakatagal po ang mag-antay ng prangkisa. Gusto ko pong malinawan talaga kung ang katotohanan, kung talagang hindi ako qualified, may driver naman po akong anak, kung sakaling mabigyan po ako ng prangkisa, humingi po ako na mapasama ako at mabigyan ng prangkisa. Nanay, kailan po kayo nag-apply for franchise? Noong 2017 po, nakapasok ang mga papel ko po. Pero 2011 pa po ang aking tricycle na nangupahan sa Tower Toda Association. Okay, sige po. Pag sinabing nangungupahan, nakiki-boundary po. Yun po yung term, di ba? Opo. So, may sarili kang tricycle pero wala kang prangkisa. Opo. Sino pong presidente ang tinutukoy nyo? Nung una po, ang unang Pangulo, si Delphin Ingay pa po. Na-represente na po ako. Yung pangalawang Pangulo, si Abilino Lopez, na-receive niya po ang aking mga papel. At ang pangatlong presidente na ngayon sa kasalukuyan ay si Christopher de los Santos. May connection din po sa dating Pangulo. Ang dami ng dumaang Pangulo, wala ka pa ring franchise. Nagbayad po ba kayo para sa pag-a-apply ng franchise? Opo, kay Presidente Christopher de los Santos, yung kasalukuyang Pangulo. Magkano po ang binayad ninyo? Ang una yan po na koleksyon sa akin, nung panahon pa po ng COVID, 5,000 ang SAP ng aking live-in partner, 5,000 din po ang sa sarili kong SAP. Yung iba nyo po bang kagrupo dyan, nagbayad din ng 10,000 kagaya ni Nanay Imelda? 3,000 po. Okay, pero may prangkisa ka ba ngayon? Wala pa nga po, hanggang ngayon po. Ito pa po yung dati namin presidente na si Pangulong Abel Lopez. Total, naging dating presidente ka, ano sa tingin mo nagiging issue? Bakit walang prangkisa yung mga kasamahan mo? Ang kasalukuyan po nung nag-eleksyon kami, ako po yung Pangulo, naglaban po kami ni Christopher de los Santos. Nanalo naman po siya, pero personal po sila pagdating po sa pamimigay ng prangkisa. Sir, nalaman po namin nung nakuha po namin yung line-up dun sa Sangguniang Bayan, meron na po silang line-up ng mga kante na 64. Ito bang mga listahan na sinasabi mo ay mas nauna or mas bago? Mas bago po. Sige, ganito sir, no? Para siguro masagot ang inyong mga katanungan, makakausap natin yung sa kabilang linya para talagang marinig natin ang kanyang panig kung ano ba talaga nangyari dito. So makakausap natin ngayon sa kabilang linya, ito si Christopher de los Santos, ang sinasabing presidente umano ng Tower Toda, Pinoyan Proper City of San Jose del Monte, Bulacan. Magandang umaga sa inyo. Ay, good morning po,
po, sir. Sir At Christopher, naka-live po tayo ngayon. Ako po si Carl Tulfo. Sir, matanong ko lang, base po dito sa mga nagre-reklamo po sa amin, ano po ang masasabi ninyo tungkol po sa hindi pagbigay ng prangkisa umano sa kanila? Actually po, sir, yung kay Jeffrey Bello po, yung nagtanong kanina, sabi nagbigay daw po ng 3,000. So, sir, wala po akong alam dyan at wala kami kinokolekte sa kanya. Pangalawa po, ang dahilan po namin, unang-una po siya po pinapakatagal ng di-active membro. Ang requirement po ng pag-a-apply ng franchise ay lisensya, motor certification, barangay clearance. Hindi po siya pumasa po sa pamantayan po ng TRU. Actually po, ang pamunuan namin, sir, ay nagre-recommenda lang po no, ng nag-i-endorso. No? Ang nag-a-approve po niyan ay Sanggunian. So yan po ay hiniringan ng 5 beses Sanggunian. Pinagpuhat po ng CTFRB o yung City Tricycle Regulatory Board. Sinala po namin yung pagpipili ng membro dito para po mabigyan yung karapat-dapat. Yung sinasabi po nila, sir, na hindi raw po karapat-dapat yung aking mga membro. Actually po, almost 600 po yung aming membro. Hindi naman po lahat kayang bigyan natin ng prangkisa. Si Nanay Imelda, Sir Christopher, nag-abot daw po ng 10,000 na galing pa sa SAP. Opo. Actually, sir, wala po katotohanan yan, no? Hindi po tayo tumatanggap ng gano'n. At kahit tanungin niyo po, sir, lahat ng mga pumasok dito kung nagbigay po sa akin ng pera. At kung sakali naman pong natanggapan ko, di sana po kasama siya sa papasok. Wala po akong tinatanggap na ganyan, sir. Yan po ay propaganda ng kabilang grupo nila. Talaga matagal na nilang gustong sirain po yung aking pangalan. Ako, sinungaling ka. Christopher Topek, saksakan ka ng sinungaling. Matanda na ako, puti na ang buhok ko. Hindi ako sinungaling. Wala akong bad record sa barangay namin. Sa katotohanan lang. Hindi ako magsinungaling. Saksakan ka ng sinungaling. Kinuha mo sa akin ang 10,000. Hindi ako sinungaling. Ikaw ang sinungaling. Alright, Nanay. Sige, okay po. Nanay, relax lang po, Nanay, no? So, sinasabi niyo po na siya po talaga ay inabutan niyo ng 10K. Kausap niyo po mismo si Sir Christopher. Po. Okay. Sir Christopher, talagang nagpupush si Nanay na yun po talaga ang nangyari. Sa tingin ko po, bakit po sa haba-haba ng panahon ay pupunta po siya sa amin para lang po magreklamo tungkol po dito? Unang-una po, sir, no? Hindi ko po siya ma-endorsement dahil hindi naman talaga siya membro. Ang kailangan po ng ating TRU at ng Sanggunian, legitimong member po ng Tawag Toda at may lisensya po. Totoo po, panahon pa po ni Pangulong Delpin, siya po ay napangakuan na rin ni Pangulong Abel. Bakit hindi po siya binigyan ng mga dating Pangulo? Dahil ganun nga din po, dahil hindi nga po sila membro. Ang requirement po natin dito ay aktibong membro. Okay, siguro ganito. Kausapin ko yung kabilang panig, no? Nanay, nandiyan pa ba kayo? Opo. Mga sir, no? Nanay, matanong ko lang sa inyo, kung sakali mapag-usap ngayon kasama ng mismong presidente, may nakikinig din na TRU sa atin ngayon, na kung saan mapagkakasundo na kayo ay priority doon sa sinasabing next na bigayan ng prangkisa, but with the condition na pumasok kayo doon sa requirements na kailangan dapat na kayo ay may lisensya, kayo ay dapat pasok doon sa pinag-uusapan ng mga kaukulang requirements na kinakailangan para magkaroon po ng prangkisa. Kasi sa alam ko na hindi po agad mabibigyan ang mga tauhan natin ng basta-basta ng prangkisa dahil meron po tayong kaukulan na proseso. So ang tinatanong ko po sa inyo, ano mang posible natin gawin ngayong araw para mapagsolusyonan na itong problema ninyo matapos na. Basta sumunod kayo sa proseso and karapat-dapat kayo bigyan, then dapat bigyan kayo, wala na dapat mauuna na hindi naman dapat. Di ba po ba? Balikan natin siguro itong si Christopher. Christopher, nandiyan ka ba? Yes, sir. Good morning po. Ang para sa akin, sir, no, itong sa aking sasabihin na dapat maganda sana ang inyong pagtanggap o sa swell. Huwag nyo na tignan kung ano man ang kulay ng politika dyan, pambabato ng putik or kung ano man. Ang serbisyo natin ng magbigay or magbalik sa mga tao. Kung sakaling hindi po sila pumasa, ay dapat ma-explain sa kanila ng maayos kung bakit. Kaya nga po kami tumatayo dito ngayon para po maisunod yung sinasabing proseso na dapat mabigyan sila ng karapat-dapat. Alright, sir? Actually po, yun naman po ang ginagawa natin, sir. Maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng pagkakataon na makausap po kami. Actually po, andito rin po yung 64 na-endorse natin, tsaka yung mga officials natin, nakikinig po sila, sir. Stay on the line lang. Kausapin ko muna itong head ng TRU. Alright, sir? Thank you po. Sige, kausapin na natin ngayon sa kabilang linya itong head ng Tricycle Regulatory Unit ng City of San Jose del Monte, Bulacan.
Ito si Melchor Alan Cruz. Magandang umaga po sa inyo. Sir, matanong ko lang, ano po ang panig ng inyong tanggapan since kayo po ang parang mas mataas kesa po sa TODA, since kayo po ang regulatory unit ng ating lokal? Ano po ang masasabi ninyo tungkol dito? Okay sir, good morning po at nagpapasalamat rin po ako at nabigyan ng pagkakataon upang magbigay ng paliwanag. Unang-una po sir, sana po maunawaan rin po nung ating mga lumapit sa inyo na ang prangkisa po ito po ay hindi isang karapatan. Ito po ay isa lamang pribileyo. Tama. At yung pribileyong pong ito under po sa ating local ordinances, sa aming city ordinances and as per ating mga jurisprudence, ang franchise po, ang nagagawad po nito, Tricycle for Hire franchise, ay ang ating sangguniang panlunsod. Tama. Subject po doon sa mga minimum requirements provided by our city ordinances. And after our city ordinances po, may mga requirements po yan na mga nakalagay po doon. Kung sino po ba ang qualified. So, yung kay nanay po, yung sinasabi po niya, one of the requirements po talaga, aside from kailangan po residente ng San Jose del Monte, Bulacan, kailangan registered voter, at kailangan po may appropriate driver's license. Tama. At ngayon po kasi, yung na-approve po yung ating 64 additional franchise for Tower TODA, ayan po ay nag-apply po yan since 2021 pa. So yung in-apply po yan, nagkaroon po ng several committee hearings po dyan at lahat po ng panig, pinakinggan po yan ng ating City Tricycle Franchising Regulatory Board, pinakinggan rin po yan ng ating Committee on Transportation. So lahat po in-exhaust po ng ating sanggunian through CTFRB and Committee on Transportation, pinakinggan po yung kanilang mga panig. Opo, sa dami po nag-qualify po dyan, may mga nag-qualify, mga na-disqualify, sumobra rin po doon sa mga nag-qualify. So ang gagawin po ng pamunuan ng TODA dyan, magbabase po sila doon po sa bylaws po nila. Actually, nung miniting ko rin po yan, yung group po nila, binigyan po siya ng option, sila po ng option, na in the event po, hindi po natin alam kasi kung kailan, kung anong taon po, kung kailan pa po na kailangan pa magdagdag ng tricycle, kung may kakulangan, magdaragdag, at sila na po yung ipa-priority. Kakausapin ko po yung pamunuan na magkaroon po in the future ng additional franchise, isama po yung mga naiwan. Gusto ko lang po itanong, tsaka marinig po ng kabilang panig. So for now, wala pong slots for franchise na open? Wala po. Actually, for the information din po, niya po, sir, no, ma'am. Meron na pong city ordinance na na-approve po unanimously ng ating sangguniang panglunsod na ginran po, in-award na po yung 64 franchise. Doon po sa mga individual awardees and sa dalawang TODA po. And then another question na sobrang importante ngayon, Sir Melchor, yung pagbabayad. Saan ba ginaganap yun? Kanino ba dapat? Meron ba dapat talagang yung presidente ng mga TODA? May partisipasyon ba sila dun sa pagbabayad for franchise? Kung meron man, magkano? Sa part po ng TRU, ma'am, pagka nagkaroon ka na po ng franchise, doon ka lang po magbabayad ng franchise fee and Motorized Tricycle Operators Permit o MTOP. So prior the application, Sir Melchor, wala talagang kailangan bayaran? Well, I don't know po sa bylaws. Kasi po may membership fee po sila, ganun po. Kasi kung member po sila, may mga monthly butaw po yan, may mga binabayaran po yan. Pero yung membership fee, of course, hindi ibig sabihin nun may franchise ka. Kailangan klaro yun. Wala po kasi ang franchise po is ang sangguniang panlunsod po nag-approve. Oo, diretso sa LGU. Christopher, andyan pa po ba kayo? Yung presidente ng Tower TODA? Hindi na pa po, nakikinig pa. Opo. Para lang maging klaro, sir, may membership fee po ba ang TODA ninyo? Meron po, ma'am, meron po. Okay, pero hindi related to membership fee na to dun sa prangkisa na kailangan applyan. Nanay Imelda, madami na pong nasabi ang TRU at presidente ng TODA ninyo. Talagang it boils down dun sa application at requirement. Kung pasok po kayo sa requirement at may open na slot, of course, mabibigyan kayo. Pero kung hindi po kayo pasok, wala po kayong may provide na requirement, hindi niyo po maibigay yun, at wala ring slot, of course, walang prangkisang maibibigay. Hindi po kasi porket na tricycle driver ka, mabibigyan ka ng prangkisa. Sabi nga ng TRU, limited lang talaga yung slots at pinag-uusapan sa sanggunian kung kakailanganin pa ba ng lokal na pamahalaan ninyo dyan, LGU nyo dyan, kung may kakulangan ng tricycle, of course, mag-open ng another slot. Pero kung hindi pa po, kailangan po natin pare-parehas maghintay, Nanay Imelda. Doon naman po sa binayad yung 10,000, hindi natin ma-establish kung meron o wala. Dahil sinasabi ni Sir Christopher, wala. Sinasabi mo, meron. So, napakahirap pong patunayan sa punto ngayon. Okay, Nanay? Pero ang malinaw, walang kailangan bayaran. Pre-application. Bago mag-apply, walang babayaran. Pag may prangkisa na, dun ka lang magbabayad, Nanay. Para magawa ng paraan na dapat mabigyan kayo kung sakali kayo po ay pasok. Once again, ang prangkisa po ay hindi po right, it's a privilege. These are only given
to those people na pupasok doon sa sinasabing standard nila. Hindi po basta-basta magbibigay. Okay na ba sa inyo yun, nanay? Ano po ang mabuti? Salamat po sa kadito po. Babalik pa po kami sa inyong tanggapan. Salamat po. Salamat po. Okay, balikan muna natin itong mga kausap natin respondent. Siguro itong si Christopher. Christopher, nandiyan ka pa? Yes, sir. Yes, sir. Christopher, ganito na lang, no? Kung talagang totoo yung sinasabing akusasyon ni Ma'am, ni Lola, kailangan din mo patunayan yan na hindi. So, kung sakali magkaroon ng investigasyon, then dapat willing ka din humarap at pag-usapan kung totoo ba ito o hindi. Yes, sir. Willing po tayo. Tungkol naman dun sa aking pakiusap kanina na sana naman magawan mo ng paraan na ma-process sila na maayos at ma-line up kung talagang karapat dapat sila mabigyan. Okay, sir. Alright. Thank you po. Maraming salamat sa iyo, Christopher. Okay, balikan natin itong si TRU head, si Sir Melchor. Ganito na lang, no? If ever magkaroon ng sinasabing investigasyon doon sa sinasabing mga kaukulang tao involved, then let itong kabilang panig na itong si nanay na magpakita ng sinasabing kaukulang ebidensya also as well kung bakit. Kung talagang meron, sir, yung sinasabi nilang video na merong pag-aamin, then we'll also relay the said details to you para maimbestigahan po na maayos. I think there should be an investigation here as well. Yes, sir. Sige, sir. Maraming salamat po sa inyo. Alright, no? So, nakita nyo naman kung paano kami nakipag-usap, kami ay bumabalanse. Hindi kami basta-basta pumapanig kasi ang number one na kailangan, of course, is ebidensya. Hindi lang puro kwento, hindi lang puro sabi-sabi. Ang kailangan din namin malaman at maimbestigahan na maayos kung talagang totoo or hindi. So, dyan tayo nagtatapos sa sumbong na ito. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan tulong at serbisyong may tatak. Tatak bitag, ilalaban kay Digiiwan. Ito ang hashtag, ibubitag mo.